Lucas POV. Nagkubli sa likod ng isang malaking puno si Lucas nang bumukas ang gate sa bahay ng kanyang target. Nang bahagyang makalayo ang sasakyan, ay nagmamadali siyang sumakay sa kanyang motor para sundan ito. Isang oras rin mahigit ang itinakbo ng mga ito bago huminto sa isang matarik na bangin. Napakunot noo siya. Muli niyang ipinarada ang kanyang motorsiklo sa hindi kalayuan. Saka pinakiramdaman ang susunod na gagawin ng nasa loob ng sasakyan. Nakita niyang bumaba ang matangkad na lalaki mula sa kulay itim na kotse. Kumpirmadong ito ang kanyang target. Sa passenger seat na bumaba ang isang babaeng may figura ng isang modelo. Nagtungo sa likuran ng sasakyan ng mga ito at kinuha ang kung anong nakasilid sa sako. Saka pinagtulungan iyong buhatin at itapon sa bangin. Saka nagmamadali ang mga itong sumakay sa kotse at umalis. Bigla siyang kinutuban, kaya nagmamadali siyang bumaba sa bangin para alamin kung ano ang laman ng sakong iyon. Bihasa siya sa training, kaya mabilis at maliksi ang kanyang mga galaw. Wala pang ilang minuto ay tangay na niya ang mabigat na sako. Nagmamadali niya iyong binuksan at nagulat siya nang makitang isang babae ang nakasalid doon. Kinapa niya ang pulso nito. Buhay pa ang babae, kung kaya't mabilis niya itong binigyan ng mouth-to-mouth resuscitation. Ilang sandali pa ay inilalabas na nito ang lahat ng nainom na tubig sa katawan. Nagmulat lang ito ng bahagya sa kamuling nawalan ng malay. Binuhat niya ito paakyat sa matarik na bangin. Mabuti na lamang at sanay ang katawan niya sa mabibigat na bagay. Madali lang para sa kanyang buhatin ito habang binabagtas ang paakyat sa matarik na bangin. 6 na taong gulang pa lamang siya ay sinasani na siya ng kanyang ama sa kung ano-anong maaari niyang suungin na laban, kung kaya't hindi na mahira para sa kanya ang mga ganito. Nang makarating sa kanyang motorsiklo, ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at kinontak ang kanyang mga tauhan para sunduin ng mga ito ang babae. Siya si Mrs. Pineda, ang asawa ng target. Sambit sa kanya ng kanyang tauhan at iniabot sa kanya ang hawak ng mga larawan. Si Mrs. Zoe Pineda. Napalingon siya sa babaeng nakahiga sa kama. Sa braso nito ay may nakakabit na dextrose. Naka-oxygen rin ito at kung ano-ano pang mga aparato. Halos sira na ang mukha nito kung kaya't napakahirap itong makilala. Ngunit ang larawang kuha sa babae ng isa sa kanyang mga tauhan bago maganap ang insidente ay tumutugma sa suot nitong damit. Maya-maya ay tumunog ang monitor. Senyales na hindi maganda ang lagay ng puso nito. Nagmamadali na siyang kumilos para isagawa ang operasyon para dito. Kakailanganin niya ang babae para maisagawa ang kanyang mga plano. Nang bumalik sa operating room ay nakalabgaw na siya, pati na rin ang kanyang mga assistants. Ang Bustamante Hospital ay pag-aari ng kanyang pamilya na isa sa mga negosyong pinamamahalaan niya. Kung kaya't ang lahat niyang mga doktor at nurses ay miyembro rin ng kanilang underworld organization. Kawawang asawa, sabi ng kanyang nurse na si Nelson habang nakatitig sa walang malay na babae. Nuknuka naman kasi ng pangit, kaya siguro di na masikmura ng asawa niyang pagtiyagaan, kaya tinapon na lang. Tiningnan niya ng masama ang lalaki, kaya itinikom na nito ang bibig. Matagal niyang sinubaybayan ang buhay ng kanyang target, kung kaya't alam rin niya ang kwento nito at ng babae. Alam niyang pinakasalan lamang ito ng kanyang target dahil sa kayamanan nito. Bagamat ang totoo nitong mahal ay ang starlet at childhood girlfriend itong si Sofia. Nang pumanaw ang mga magulang ni Clara sa isang car accident na ang asawa rin ito ang may kagagawan, nagsimula na ang pagmamaltrato ng lalaki sa asawa nitong si Zoe. Since nag-iisang anak si Zoe, ito ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ng yumaong mga magulang. Ngunit dahil sunod-sunuran lamang si Zoe sa asawa, ay hinayaan itong pamahalaan iyon ng lalaki. And worst, halos hindi na umuuwi ang kanyang target kay Zoe. Bagkus, ay tuluyan na itong nakisama sa childhood sweetheart nitong si Sofia. Wala naman akong planong pakialaman ng kung anumang relasyon meron ang kanyang target. Ang gusto lang naman niya ay mapaslang ang lalaking yon. Ngunit may naisip siyang mas magandang plano.
Ngayong pinagmamasdan niya ang kaawa-awang babae. Sa lahat ng ayaw niya ay yung inaapi ang mga taong walang kalaban-laban. Isa pa, mas magiging exciting ang laban kung makikita niyang magugulat ang lalaki kapag nalaman nitong buhay ang asawa nito. Ngunit hindi ba mas magiging kapanapanabik kung sa halip na pangit, gawin niyang very attractive ang asawa nito? Ngunit hindi niya basta-basta mababago ang mukha ng babae hanggat hindi pa siya nito binibigyan ng consent. Labag iyon sa SOP. Kailangan niyang kausapin ito ng masinsinan at ipaliwanag kung bakit gusto niya itong tulungan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang siguraduhin na ligtas na ang babae sa kapahamakan. Zoe's POV. Matapos ng 1 linggo, ay unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Zoe. Medyo humuhupa na rin ang tinamo niyang sugat sa kanyang katawan. Ngunit bakit 1 linggo na siya dito sa ospital ay hindi pa rin siya dinadalaw ng kanyang asawa? Alam ba nito kung nasa ang ospital siya? Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang kanyang doktor. Mas mukhang artista ang matangkad na lalaki kaysa mukhang doktor. Napakaganda rin ang tindig nito. Kumusta ng pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng doktor sa kanya. Wala na bang masakit sa'yo? Umiling siya saka tumingin dito. Pwede na ba ako lumabas? Yung hospital bill, ipapadala ko na lang kapag nakauwi na ako. I'm sure nag-aalala ng asawa ko at... Pansin niyang napangisi ang doktor. Palagay mo ba mag-aalala ang asawa mo sa'yo? Baka nga mas gugustuhin pa nung hindi ka na umuwi. Anong ibig mong sabihin? Wala ka talagang matandaan? Look, gusto ko nang umuwi. Go ahead, umuwi ka. Para makita mo kung sinong babaeng ibinahay doon ng asawa mo. Sigaw nito sa kanya. Natigilan ako bigla. Anong alam nito sa buhay niya? Sino ba ang lalaking ito? Hindi mo ba itatanong kung paano ka napunta sa ospital na to? Wala ka ba talagang matandaan o nagmamaang-maangan ka lang talaga? Kaagad nagpanting ang mga tenga niya. Oo, nagpapasalamat siya dahil ginamot siya nito. Ngunit para pakialaman nito ang buhay niya? Ipapadala ko na lang ang bill. Dodoblehin ko kung gusto mo. Pahiramin mo ko ng telepono para matawagan ko ang asawa ko. Itinapon ka ng asawa mo sa bangin. Akong sumagip sa'yo. Dinig niyang sabi ng doktor sa kanya. Bigla akong napahinto sa pagbubukas ng pinto. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa lalaki. Unti-unti inanood sa kanya ang mga putol-putol na alaala. Nasa banyo siya nang bigla na lamang bumagsak ang siling at may isang mabigat na bagay ang dumagan sa kanya. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi niya alam. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Desmond. May pait sa tonong sabi niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ito ang kinukumbinsi niya o ang kanyang sarili. Simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ay si Desmond na ang mag-take over sa negosyong naiwan ng kanyang parents. Unti-unti nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na ito sweet gaya nung nasa courting stage pa lamang sila. Naaalala pa nga niyang isang gabi habang kumakain sila ay sinabi nito sa kanya ang napakasakit na salitang ito. Nakakasok ang pagmukha mo. Maski ikaw siguro, nasusuka ka sa sarili mo kapag tinitingnan mo sarili mo sa salamin. Kaya pwede ba? Huwag mo kong tatawaging honey sa harap ng ibang tao. Ngunit pinalampas na lamang niya ang sinabi ng kanyang asawa. Iniisip niyang baka lasing lang o pagod ito sa trabaho, kaya nito nasabi iyon. Mahal na mahal niya si Desmond. Kaya nga kahit halos hindi na ito umuwi sa bahay nila, ay matyaga pa rin niya itong hinihintay. Dumating pa nga sa puntong, payag na siya kahit ako na lamang ang nagmamahal dito. Huwag lang siya nitong iwan. May kinakasama na ngayon ang asawa mo. Alam mo ba yun? Yamot na nilingon ko ang lalaki. Kay lalaki mong tao napakachismosa mo. Ano bang pakialam mo sa buhay namin, ha? Gusto ko tang tulungan. Wilang kong isalalim ka sa cosmetic surgery para makaganti ka sa lahat ng katarantaduhang ginawa ng asawa mo sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mayabang na sabi niya rito. Salamat na lang. Don't worry. Ipapadala na lang sa'yo ng asawa kong kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pagkasabi niyo na nagmamadali na akong lumabas sa hospital room.
Walang lingon-lingon na tumakbo ko palabas ng gusali. May humahabol na nurse sa akin. Siguro ay dahil alam nitong hindi pa siya bayad sa ospital. Ngunit narinig ko ang boses ng kausap niyang doktor kanina. "Let her go." Madiin ang tinig na sabi nito. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa bahay namin. Walang tao nang dumating siya sa bahay. Nagtataka siyang kahit ang mga maid ay wala doon. Nang ipihit niya ang doorknob ay bumukas ang pinto. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Pero maya-maya ay narinig niya ang pagpasok ng isang sasakyan. Napangiti siya. Nasasabik na siyang makita ang kanyang asawa. Sasalubungin sana niya ito, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi lang ito ang bumaba. Kasama nito ang ex-girlfriend nitong si Sofia. At base sa ekspresyon ng mga mukha ng mga ito, ay parang ang saya-saya ng dalawa. Nagmamadali ako nagtago sa likuran ng couch kung saan hindi siya mapapansin ng mga ito. "Hanggang kailan mo ba pinag-day off ang mga maids mo?" Dinig kong tanong ni Sofia. "Sabi ko, pag-day off sila ng 1 buwan, since ipapa-remodel ko tong bahay. Saan na naman silang pinagpag-day off namin ng ganun, tuwing pinapabago namin ang design ng bahay dito. Kaya hindi na nila yung pagtatakan pa." "Napakagaling rin ang plano mo. Kawawang Clara. Pero masaya siguro siya kung nasan man siya ngayon. Sa impyerno man o sa langit." Tumatawa ang sabi ni Sophia. Natutop ko ang aking bibig at hindi makapaniwala sa narinig. "Matagal ko nang gustong maitira ka dito sa bahay na to, love." Dinig kong sabi ni Desmond. "God, kung alam mo lang lahat ng tiniis ko sa tuwing gigising sa umaga, katabi na mukhang unggoy na babaeng yun." Ang lakas ng tawa ni Sophia. "I know. Bumabaliktad siguro ang sikmura mo sa tuwing nakikitang pangit na babaeng yon." "Oo, at wala akong ibang nasa isip kundi ikaw lang." Nakita kong hinila ni Desmond ang bawang ni Sophia palapit sa katawan nito. Sa kasiniil ng hagkan sa labi. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Wala na tayong dapat alalahanin pa. Nasa akin ang kumpanya. Wala na si Zoe. By the time na may maghanap sa kanya, malamang nakain na yun ng mga pating sa dagat. Madali na namang palabasin na naglayas siya since may history naman siya ng ganung ugali, maski na noong dalaga pa siya." Napakurap-kurap ako. Hindi ako makapaniwalang maririnig ko mismo kay Desmond ang gayong mga salita. Nang makahanap siya ng tiyempo, ay kaagad siyang umalis ng mansyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. At ang tanging naiisip niya lang ay ang doktor na gumamot sa kanya. Balak na niyang tanggapin ang alok nito na makapagbabago sa kanyang hitsura. Tulungan mo ko. Pagandahin mo ko." Humahagulhol na sabi niya. "Gusto kong maging magandang maganda. Yung tipong pagpapantasyahan ako ng lahat ng mga kalalakihan." Galit na galit siya. Wala siyang nasa isip ng mga sandaling yon kundi ang maging maganda at ipamukha sa kanyang asawa ang kanyang bagong muka. Gusto niyang pagsisihang lahat ni Desmond ang ginawa nito sa kanya. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang ipamukha sa Sofia na yon kung sino ang kinalaban nito. "Tutulungan kita. Gagawin kitang isa sa pinakamagandang muka sa buong mundo. Ngunit sa isang kondisyon." Sabi ng lalaki sa kanya. Anong kondisyon?" Pakiwari niya ay nakahanda siyang pumayag sa kahit na anong kondisyon ang hingi nito. Maibigay lamang sa kanya ang pinakamimithi niya. Ang masabi sa pagmukha ni Desmond na hindi na ako ang babaeng pinaglaruan mo. Lucas POV. "Simula ngayon, Clara na ang magiging pangalan mo." Ani ako sa babae. Napangiti ako nang hindi ito makapaniwala sa bagong anyo na ibinigay ko habang tinititigan nito ang mukha sa salamin. Sinong mag-aakalang isang retokada ang babaeng kaharap niya ngayon? Totoo nga ang sabi ng lahat ng kanyang mga nagiging pasyente. Isa siya sa pinakamagaling na plastic surgeon, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Minsan na rin siyang na-feature sa isang sikat na magazine sa Amerika bilang isa sa pinakabata at pinakamaling na dalubhasang plastic surgeon. "Clara?" Tanong nito habang inilapag sa mesa ang hawak na salamin at tumingin sa kanya. "Bakit kailangan ko pang palitan ang pangalan ko?" "Baliw ka ba? Ang alam ng asawa mo, wala ka na, di ba?" Napahinga ito ng malalim, saka maya-maya ay narinig kong kumulo ang tiyan nito. "I guess,
Kailangan mo na akong pakainin. Nagugutom na ako. Nakangiting sabi nito sa kanya. Gusto ko ng masarap na pansit bihon, fried chicken, fried rice, adobo. Anito. Alam mo, ikaw lang nakilala kong munti ka ng mapaslang, ang takaw-takaw pa rin. As if wala lang sa'yo lahat ng pinagdaanan mo. Ani ako rito. Matakaw talaga ako kapag nai-stress ako. Nakangusong sabi nito sa kanya, saka iginala ang mga mata sa kanyang condo unit. Mukha namang afford mong kumuha ng maid. Bakit nagtsatsaga ka na manatili dito sa unit mo na mag-isa? Usisa pa nito sa kanya. Dahil ayoko may nakikialam sa mga gamit ko. Besides, kaya ko naman. Sa Amerika ako nag-aral, kaya natuto akong wag umasa sa iba. Kaya palang sarap-sarap mo magluto. Ani Clara sa kanya at muling napaisip. Kung magpapanggap akong asawa mo at dito ako titira kasama mo, kailangan ko ng maid. Wala akong alam sa gawaing bahay at... Baka nakalimutan mo na ang isa sa mga kondisyon ko na pinirmahan mo noon. Paalala niya rito. Isa sa mga kondisyon ko na lahat ng sasabihin ko ay susundin mo, hindi ba? At lahat ng ituturo ko sa'yo, gagawin mo. Isa sa ituturo ko sa'yo ay kung paano magluto. Napaamang ito sa kanya. Napangisin na lang ako bago kinuha ang bawang at sibuyas. Panoorin mo ko magayat nito. Ani iyang pinakitaan si Clara ng sample kung paano ang tamang pag-slice ng sibuyas at bawang. Saka iniabot ang natirang mga bawang at sibuyas sa babae. Oh, ikaw naman. Parang natatakot na sinubukan itong hiwain ang mga iyon. Kaagad kumunot ang mga mata niya nang makitang ni hindi ito marunong humawak ng patalim. Kaya naman pala pinagpalit ka ng asawa mo eh. Dahil lang hindi ako marunong magluto, ipagpapalit na niya ako sa ibang babae. Nagdadamdam na tanong nito sa kanya. I'm sorry. Aniya rito, saka inagaw ang hawak nitong patalim. Baka bukas pa tayo makakain kung hihintayin pa kita matutong maghiwa ng mga to. Wala ka yatang hindi kayang gawin ah. Ganadong-ganadong sabi ni Clara habang nilalantakan ang mga pagkaing niluto ni Lucas. Eto na yata ang pinakamasarap na pansit na natikman ko. Muntik pa siyang mabulunan dahil punong-puno ang bibig niya habang nagsasalita. Dali-dali siyang uminom ng tubig. Naiiling naman na napatingin sa kanya si Lucas. Pwede bang pag-aralan mong kumain ng maayos? Bakit ka ba nagmamadali? Saka, saan mo ba nilalagay ang kinakain mo? Sagana kasi ako sa exercise. Alam ko naman kasing hindi ako maganda. Kaya dinadaan ko na lang sa forma ng katawan ko. Kaya siguro mabilis ang metabolism ko. Nakangiting kwento niya rito. Kapag may kaharap kang ibang tao, hindi ka pwedeng ganyang kumilos. Ibagay mo na sa ganda ng mukha mo yung kilos mo, okay? Babalaan ito sa kanya. Tumango na lamang siya sa kamuling tiningnan ng lalaki. Napakagwapo nito. Kung gwapo ng kanyang asawa, ay di hamak na mas gwapo ito ng ilang beses kay Desmond. Kaya nakapagtatakang, single pa isang ganitong kagwapong lalaki. Not unless, lalaki rin ang type nito. Hindi ba magsiselos ang girlfriend mo kung dito ko mananatili kasama mo? Biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Pakiramdam niya ay may nasabi siyang mali na ayaw nitong pag-usapan nila. Nagmamadali nang tumayo si Lucas at tila nawalan na ng ganang ituloy pa ang pagkain. Hey, na-offend ba kita? I'm sorry. Pero parang walang narinig na pumasok ito sa kwarto nito. Napakibit-balikat na lamang siya saka itinuloy muli ang pagkain. Matapos kumain ay inilagay lang niya sa sink ang kanilang mga pinagkainan. Saka nagtungo sa kwartong ipinagamit sa kanya ni Lucas. Nagtanggal siya ng mga damit at minuksan ng shower. Saka itinapat doon ang kanyang katawan. Napalingon siya sa malaking salamin sa kanyang likuran at hindi makapaniwalang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Kung noon ay hipon ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya dahil maganda lang daw ang kanyang katawan, pero pangit naman ang mukha niya. Ngayon ay masasabing perfect na ang kanyang buong pagkatao. Magandang mukha at magandang katawan. Muli ay naalala niya si Desmond at Sophia. Paiibigin niya ang kanyang dating asawa at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng mga ito ang lahat ng kasalanang ginawa ng mga ito sa kanya. Babawiin rin niya ang lahat ng kayamanang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang.
Hindi maaaring makinabang si Desmond sa mga yon. Wala itong karapatan. Walang karapatan ng mga demonyong gaya ni Desmond at Sophia na maging masaya. Maya-maya ay nagitla pa siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Lucas. Mukhang galit na galit ang boses nito. Nagmamadali na siyang naligo at napasigaw pa siya nang paglabas ng banyo ay makita si Lucas sa loob ng kwarto. Ang iksi lang ng tuwalyang nakatapi sa katawan niya. Lampas lang iyon ng kaunti sa kanyang pangupo. Nag-init tuloy ang mukha niya, lalo na nang makitang bahagya itong natigilan nang makita ang ayos niya. Napakapit tuloy siya na mahigpit sa tuwalyang nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan para tiyaking secure ang pagkakatakip niya doon. Hindi ka ba makakapaghintay sa labas? Hindi porket pamamahay mo to ay basta-basta ka nalang papasok dito sa kwarto ko. Baka nakakalimutan mong babae ang kasama mo dito sa bahay. Sita niya sa lalaki. Wari namang nahimasmasan si Lucas at muling nabalik sa pormalang mukha nito. Kung iniisip mong papatulan kita, nagkakamali ka. Inis na sagot nito sa kanya. Baka nakakalimutan mong alam ko ang itsura mo bago ka magkaroon ng ganyang kagandang muka. Nasaktan siya sa binitawan nitong mga salita. Alam naman niyang pangit ang orihinal niyang muka. Pero kailangan pa ba yung ipangalandakan sa kanya? And since nandito ka sa pamamahay ko, matuto kang rumispeto sa mga patakaran ko. Matuto kang hugasan ng mga pinagkainan mo. Simpleng bagay lang, kailangan ko pang ipaalala yun sa'yo. Kung gusto mong patuloyin kita dito, dapat alam mong kalat mo, ligpit mo. Malinaw ba? Pagkasabi niyon ay nagmamadali nang lumapit si Lucas sa may pintuan, saka muling lumingon nang may maalala pang sabihin. And please Clara, lock your door kung ayaw mo may pumapasok basta-basta dito sa kwarto mo. Mabilis na itong lumabas at parang dumagundong sa buong bahay ang alingaw-ngaw ng pinto sa lakas ng pagkakabig nito. Natataranta namang bumalik sa kanyang kwarto si Lucas. Kaninang makita niya si Clara, ay pansamantalang nakalimutan niyang si Zoe ang kaharap niya. Bakit nga ba niya pinakinggan ang kahilingan ni Clara? Mukhang nagkamali siyang basta na lamang niyang sinunod ang sinabi ng dalaga. Lucas, just in case hindi ako makasurvive, pwede bang humanap ka ng babaeng papayag na maging replicate ko para kahit wala na ako, hindi mo pa rin makalimutan ang mga alaala ko? Iyon ang hiling nito sa kanya habang naghihingalo ito noon. Clara. Halos panas lamang nabanggit niya sa pangalan ng babae habang nakatingin sa larawan nitong nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Napatili si Clara nang bumula ang buong sink. Anong nangyari? Humahangos na tanong ni Lucas. Nakita ko ang inis sa mukha nito na makita ang ginawa ko. Damn, parang gusto ko ng pagsisihang pumayag akong dumito ka sa bahay ko. Sa halip na makatulong, dinagdagan mo pang sakit ng ulo ko. Yamot na sabi nito sa kanya, saka kinuha ang hawak kong dishwashing liquid. Simpleng bagay lang, di mo pa alam gawin. Kahit bata marunong maghugas ng pinggan. Pasensya na, sanay kasi ako may mga maids eh. Bakit ba kasi pinapahirapan pa natin ang mga sarili natin? Kung gusto mo, ako nalang magpapasweldo sa maid kung nagkukuripot ka. Sa palagay mo, dahil wala akong maid, ay dahil nagtitipid ako? May mga bagay na hindi mo na kailangan iasa sa iba. Kaya ka naluloko ng kung sino-sino dahil ano? Dahil manhid ako? Alam ko namang hindi ako matalino. Kaya nga pinaubaya ko na lang sa asawa ko ang pag-handle ng company na pumano ang parents ko eh. Dahil hindi ko kaya. Kasalanan ko ba kung hindi ganun kataas ang IQ ko? Hindi kailangan maging matalino para lang matutong maghugas ng pinggan, Clara. At wag mo akong idaan sa mga drama mo. Tamad ka lang kamo. Palibhasa, puro slakwatsa ang alam mong gawin nung nag-aaral ka pa. Kaya ayan, hindi ka tuloy nakatapos. Nangunot ang noo niya. Bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Stalker ka no? May pagnanasa ka sa akin kaya mo ko ini-stalk? Ngayon palang binabalaan na kita. Hinding-hindi mo makukuha ang katawan ko. Tila napipikong lumapit si Lucas sa kanya, saka kinutusan ako. Uy gising, kung may pagpapantasyahan man akong babae, sinisigurado ko sa iyong hindi ikaw yun. Kaya huwag kang assuming. Napaismid ako. Bakit ang dami mong alam sa buhay ko? Napangisi ang lalaki. Inassume ko lang na hindi ka nakatapos ng college. Hindi ko na maakalaing tama ang hinala ko. Ang sakit siguro ng ulo ng parents mo sa iyo, no?
Napayuko ako nang maalala ang mga magulang dahil totoong sumakit ang ulo ng mga ito sa kanya noon. Ngunit dahil nag-iisa lang siyang anak, hindi ako magawang itakwil ng mga ito kahit pa kung ano-anong kabulastugan ang ginagawa ko. Kaya nga nung maaga ako nag-asawa, sa halip na magalit ay natuwa pa ang mga ito. At least daw ay may magmamanage na ng mga negosyong maiiwan ng mga ito sa kanya. Matalino kasi si Desmond. Actually, isa ito sa mga beneficiaries sa foundation ng ama ko. Hindi naman kasi mayaman ang pamilya ni Desmond. Kung hindi nga marahil sa sipag at tiyaga nito, ay hindi ito makakapag-aral. Family driver lang ang ama nito at ang nani naman nito ay dating may pwesto sa palengke. Siyempre na maikasal sila ni Desmond ay pinahinto na niya mga ito sa pagtatrabaho at hinayaan kong sustentuhan na lamang ang mga ito. Hindi naman kasi ako madamot. Aanhin ko ba ang napakaraming pera? Mas gusto niyang mag-share ng mga blessings. Pero sa kabila ng kabutihang ipinakita ko kay Desmond at sa pamilya nito, ay ito pang isinukli sa kanya. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, kailangan mo simulang baguhin ang tingin mo sa sarili mo. You have to believe in yourself at hindi lahat ng bagay kailangan iasa sa ibang tao. Kagaya ngayon, hindi ka naman busy. Bakit hindi mo gugulin ang oras mo sa makabuluhang mga bagay? Gusto ko na makipagkita kay Desmond. Paghandaan muna ang pagkikita nyo. Kailangan emotionally ready ka na. Marami ka pang dapat matutunan, Clara. Napaismid ako sa pangalang binanggit nito. Mas gusto pa rin niya ang tunay niyang pangalan. Pwede ba kapag tayong dalawa lang, wag mo na akong tinatawag sa ganyang pangalan? Kailangan mong sanayin ang sarili mo. Ang dami-daming mas magandang pangalan. Bakit ba Clara pang naisip mo? Pwede namang Roxy, pwedeng Alexa, or Ginger. Kapag sinabi kong Clara, sumunod ka na lang, okay? Madiin ang tonong sabi nito sa kanya. Pakiwari ko ay naiinis na naman ito sa kakulitan ko. Napatango na lamang ako para hindi nila pagtalunan iyon. Ano bang meron si Clara? Ayaw niya sanang iyon na maging pangalan niya dahil pangalan iyon ng atribidang aso ng kapatid ni Desmond na palagi siyang tinatahulan sa tuwing bumibisita siya sa mga ito. Oh, ikaw na magpatuloy ng ibang mga hugasin. Ani Lucas sa kanya nang malinis na nito ang sink. Siguro naman, kaya mo na to. Sinimulan mo na, bakit hindi mo pa kaya tapusin? Reklamo niya, ngunit natahimik din ang makita niyang pinandilatan siya nito ng mga mata. Nakasimangot na kinuha niya dito ang dishwashing liquid at sponge. First time sa buong buhay niya na ako ang maghuhugas ng pinggan. Pinalaki kasi ako ang parang prinsesa ng mga magulang. Ni ayaw akong padapuan sa langaw. Pagkatapos ay, pagtatangkaan lang pala ng asawa niya ang buhay ko. Kung nabubuhay lang siguro ang parents ko, malamang ay ipinapas lang na ng mga ito si Desmond sa ginawa nito sa kanya. Kilala niya ang ama. Hindi na ito hihintaying isuplong ito sa mga pulis. Ito na mismo ang magbibigay ng sentensya dito. Pagdating sa kanya ay walang sino-sino ang mga magulang niya. Muli na naman siyang napaiyak nang maalala ang kanyang mga magulang. Pumanaw ang kanyang parents nang hindi malang ang mga ito nagiging proud sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat para mabawi ang kumpanyang minana niya sa mga ito. Sa kabilang banda, OMG! Sigaw ni Clara nang mapanood sa TV si Desmond na umiiyak habang kunwari ay pinaghahanap ako. Sabi pa nito si reporter ay 1 buwan na raw simula na maglayas ako at may reward na 1 milyon sa sino mang makapagtuturo sa kanaroroonan ko. Napakagaling talagang umarte ng bubok na yan. Pinagsusuntok ko ang hawak na unan sabay nguya ng popcorn. Magpa-interview kaya ako at sabihin ko sa madla kung sino ako at kung anong ginawa sa akin ng lalaking yan. Subukan mo para ibalik ko sa dati ang pagmukha mo. Asar na sabi ni Lucas sa kanya. Pwede ba? Ngumuya ka ng tahimik? Iritado pang dagdag nito. Manood ka na lang ng tahimik, okay? Inirapan niya ito sa katahimik na nanood. Gigil na gigil siya habang pinapanood ang pag-iyak ni Desmond sa harap ng kamera. God, hindi siya makapaniwalang ito ang lalaking pinakasalan niya. To think na gustong gusto ito ng kanyang mga magulang para sa kanya. Magaling talaga itong magsinungaling. Pang-award winning ang acting nito. Sa sobrang inis ay napapaiyak na rin siya. Hindi niya akalaing minahal niya ito ng todo-todo na halos ibinigay na niya ang lahat para dito. Niwala na nga siyang itinira para sa kanyang sarili.
Tissue. Halos paanas lang na sabi ni Lucas nang makitang tumutulo na rin ang sipon niya. Salamat. Kinuha niyang ibinigay nitong tissue at pinahid ang kanyang mga luha, pati na rin ang sipon niya. Itapon mo yung tissue sa basurahan ha. Ayoko makakita ng kahit anong kalat dito. Pagkasabi niyon ay tumayo na si Lucas. Double check the lock bago ka matulog. Hindi ako uuwi ngayong gabi. Dinampot nito ang leather jacket sa mesa at lumabas na ng unit. Tumango na lamang siya. Inoff na niya ang TV nang makaalis ang lalaki. Tiniyak muna niyang mabuti kung nakalak ang pinto bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Nagsisikip pa rin ang kanyang damdamin habang nai-imagine si Desmond sa harap ng mga reporters. Kapal rin ang muka. Nakagawa pa mag-presscon. May paiyak-iyak pa itong nalalaman. Sementado na marahil ang puso nito kaya wala ng konsensya. Parang hindi na talaga siya makapaghintay pa na muling mag-cross ang landas nila ng kanyang asawa. Gugulatin niya ito, sisindakin niya ito, at titiyakin niyang ito naman ang paglalaruan niya sa kanyang mga palad. Patutunayan niyang nagkamali ito ng babaeng kinalaban.